Magandang araw mga bata. Ito pong muli si Teacher Lai. Handa na ba para sa ating bagong aralin sa Filipino? Ang pag-aaralan natin ngayon ay bigyan nating kahulugan ang graph o talahanayan tulad ng pie graph, bar graph at iba pa. Ang ating layunin, pagkatapos pag-aralan ng mag-aaral ang module na ito sa loob ng isang linggo, inaasahang natuto siya ng mga kompetensi na dapat tilangin at naisapuso ang mga saloobin na dapat niyang maisabuhay. Balikan natin. Ibigay ang tinutukoy sa bawat bilang. Gamiting gabay ang kahulugan nito upang mabuo ang sagot. Sa loob ng kahon, makikita nyo ang mga ginulong letra. So yan ang hahanapan natin ng kasagutan. So titingnan natin ang mga kahulugan sa kabilang hanay para magiging clue. So una, katibayan or ebidensya. Okay, ito ay datos. Sunod, gastusing hinati-hati. Ito ay budget. Bahagdan, porsyento. Pag-aaral, edukasyon. At ang kaalaman at kabatiran, ito ay impormasyon. Okay, so basahin at unawain natin ang kwento. Ang kwento ay ang pagbabudget ng aking pamilya. Sa araw-araw na takbo ng buhay ng isang pamilya, marami ang pinaglalaanan ng gastusin. May para sa pagkain, tirahan, edukasyon, damit, ilaw, tubig at paglilibang. Kailangang mahusay mag-budget ang isang pamilya. Makabubuti ring nalalaman ng miyembro kung saan-saan nakalaan ang budget. Paraan ito upang matuto ang lahat na disiplinahin ang bawat sarili sa paggamit ng anumang mga pinagkukunan. Abala ang mga mag-aaral ni Ginang Soler. Mag-uulat sila tungkol sa pagbabudget ng mga pangangailangan nila sa kani-kanilang pamilya. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa inyo, Ginang Soler. Ngayong araw na ito, ilalahad ninyo sa klase ang pag-budget na ginawa ng inyong pamilya. Sasabihin ninyo kung ano-anong pangangailangan ang binibigyan ninyo ng malaking porsyento at bakit. Simulan muna, Jericho, ang iyong ulat. Magandang umaga po, Ginang Soler, at sa aking mga kamag-aral. Budget po ng 2 nakaraang taon ang aking paghahambingin. Mapapansin, nakapwa sa 2 taon ay malaki po ang budget namin para sa pagkain. Noong 2019, wala po kaming impok, subalit nakapaglilibang pa ang aming pamilya. Ngunit, napag-isip-isip po namin na kailangang mag-impok at baka may biglaang pangangailangan. Kaya noong 2019, 15% ang inilaan namin sa pag-iimpok. Sinisikap ko po naman makatulong sa pamamagitan ng pagtitipid at matalinong paggasta. Hindi po ako basta-basta bumibili ng mga bagay na hindi ko masyadong kailangan. At sa ganoong paraan po, ay nakapagtatabi po ako ng kaunting halaga mula sa aking baon. Kung may biglaan namang akong pangangailangan sa paaralan, ako na po ang bumibili mula sa itinatabi ko. Hindi na po ako humihingi sa aking magulang para rito. Mahusay, Jericho. Wala pong anuman, Ginang Soler. Salamat din sa inyong lahat sa pakikinig sa aking paglalahad. Mga bata, ganito rin ba ang inyong graph? Pag-aralan ito at kumuha ng isang malinis na papel. Ipaliwanag ang mga datos na nakapaloob dito. Pagkatapos, muli akong tatawag ng ilan sa inyo upang ibigay ang paliwanag ng inyong budget. Okay, so ang graph na nakikita sa ibaba ay pie graph. So ito yung iniulat ni Jericho tungkol sa budget ng kanilang pamilya sa loob ng 2 taon. So 2018, ito yung mga budget na napapaloob. Alibangan, 8%. Ilaw, gas, tubig, 16%. Damit, 9%.
edukasyon 11%, tirahan 20%, at pagkain 36%, na may kabuuan na 100%. Sa 2019 naman, medyo may pagkakaiba ng konti kasi meron na siyang impok na 15%, ilaw, gas, tubig 9%, tirahan 19%, pagkain 35%, damit na 11%, at edukasyon 11% na may kabuuan din na 100%. Lapat na natin. Alamin natin kung naunawaan mo ang kwento. Sagutin mo ang mga tanong sa ibaba. Ano ang pinagkakaabalahan ng mga mag-aaral? Ano-anong datos ang nakapaloob sa graph? Paghambingin ang mga pagbabago sa datos noong taong 2018 at 2019. Sa inyong palagay, bakit nawala ang budget sa paglilibang noong 2019? Anong graph ang ginamit ni Jericho sa kanyang pag-uulat? Bakit mahalaga ang pagbabudget ng pamilya? At ang huli ay halimbawa, binigyan ka ng baon, paano mo ito ibabudget? Ito yung mga maaaring kasagutan. Pero hindi ibig sabihin na ganito din ang makikita namin sa inyong mga sagutang papel. Ito ay isang gabay lamang. Una, ang kanilang pinagkaabalahan ay tungkol sa paglilista ng kanilang budget gamit ang graph. Pangalawa, ang datos na napapaloob sa graph ay budget ng pamilya sa loob ng isang taon. Sunod, bumaba ang budget ng 2019, ito ay dahil sa pagtitipid ng pamilya at nagkakaroon na din sila ng pag-iimpok. Number 4, dahil napalitan na ng pag-iimpok. Number 5, gumamit si Jericho ng graph sa kanyang pag-uulat o gumamit siya ng pie graph. Number 6, mahalaga ang pagbabudget ng isang pamilya upang hindi kakapusin at matutong magtipid. And number 7, kapag binigyan ng baon, dapat maglaan para sa ipon. Suriin natin. Ano-ano ang uri ng graph na inyong pinag-aralan sa matematika? Tingnan ang larawan sa ibaba. So, ang graph or iba-ibang uri ng graph ay nakikita din or napag-aralan din ninyo sa matematika. Ito ay tinatawag na across learning area dahil pag-aaralan din natin ito sa Pilipino. So, ang larawan na nasa ibaba ay halimbawa ng pie graph. So, ito ay hugis, pabilog. So, kagaya ng ginamit ni Jericho kanina sa kanyang ulat, ito ay pie graph. Ang sunod ay ang line graph. Ito ay buwanang konsumo ng kuryente sa pamilya ni Aling Maria sa taong 2019. So, pag may mga tuldok-tuldok na pinagdudugtong or kinukonekta ng linya. So, ang tawag dyan ay line graph. Ito naman ay bar graph. So, ang halimbawa nakalagay dyan ay bilang ng mga mag-aaral sa Baitang 5 sa Tambo Elementary School, Maine. Ang graph or talahan na yan ay isang paglalarawang nagpapakita na pagkakaugnay-ugnay ng mga bilang. Ang graph ay maaaring magpakita ng proporsyon ng isang bahagi o bilang sa kabuuan. Maaari rin itong maglarawan sa takbo ng isang bagay sa loob ng itinakdang panahon. May iba't ibang uri ang graph. Ito ay ang bar graph, line graph, pie graph, at mayroon pang tinatawag na pictograph. Gawain 1. Kilalanin ang iba't ibang graph sa ibaba. Ilagay ang pangalan sa patlang. Okay, naglagay na ako dito ng pangalan. Ang unang larawan ay line graph dahil may mga tuldok at pinagdudugtong ng linya o guhit. Ang sunod na larawan ay hugis pabilog at ito ay pie graph. At ang bar graph naman, yan makikita sa ibaba. And then, yung pictograph ay nagpapakita ng mga larawan. Gawain 2. Tukuyin kung ano ang inilalarawan sa bawat bilang. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang tamang sagot sa patlang. So, dyan tayo mamimili ng tamang sagot sa loob ng kahon.
Una, ito ay nagpapakita ng proporsyon ng isang bahagi o bilang sa kabuuan. Okay, ang tamang sagot ay graph o talahanayan. Pangalawa, ang graph na ito ay naghahambing ng dami sa tulong ng mga larawan. Okay, ang tamang sagot ay pictograph. Okay, pangatlo, ang graph na ito ay pabilog at nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi ng isang kabuuan. Okay, ang sagot dyan ay pie graph. Pang-apat, ipinapakita ang datos sa graph na ito ang mga tuldok na pinagdudugtong ng linya. So, ang sagot dyan ay line graph. Tama. Okay, pang-lima, ang graph na ito ay ginagamit sa paghahambing o pagpapakita ng magkakaugnay na ideya. So, ang sagot dyan ay bar graph. Gawain 3. Bigyang kahulugan ang graph sa ibaba at lagyan ng tamang datos ang patlang ayon sa graph. So, ito yung halimbawa ng buwanang konsumo ng kuryente ng pamilya ni Aling Maria sa taong 2019. Okay, ito yung mga katanungan. Ang graph na nasa itaas ay tinatawag na line graph. Ito ay tungkol sa buwanang konsumo ng kuryente ng pamilya ni Aling Maria sa taong 2019. Ang konsumo sa kuryente ng pamilya ni Aling Maria noong Pebrero ay 175. Ang pinakamababang konsumo ay 150 kilowatt noong buwan ng Oktubre at Nobyembre. So, dalawang parehong buwan ang pinakamababang konsumo. Number 5, ang pinakamataas na konsumo ay 275 noong buwan ng Mayo. Tayain natin 1. Basahin mabuti at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Okay, basahin natin ang maikling kwento. Ito ay pinamagatang Piknikan sa Bukid. Isang araw ng linggo, nagpiknik malapit sa taniman ng palay at walis tambo ang mag-anak ni Ron at Melinda de la Cruz. Masarap magpiknik sa bukid. Sa isang panig ng pilapil ay may bahay kubo at asinan. Doon nakatira ang mag-anak na bantay ng bukid at asinan. Ang baon namin ay bigas at gulay na galing dito sa aming gulayan. Sama-sama kaming nagluto. Ang ulam na niluto namin ay halabos na hipon, sinigang na bangus at pritong tilapia. Lahat ng aming ulam ay hinuli sa kalapit na palaisdaan. Nagdala rin kami ng mga gulay at prutas na tanim namin sa aming bakuran. Sariwang-sariwa ang lahat ng pagkaing dala namin doon. Busog na busog kaming lahat. Namahinga kami sa bahay kubo. Malakas ang hangin, nakatulog kaming lahat. Nang magising kami, lugaw at may sahog na manok ang aming merienda. Napakasarap nito. Napakasarap magpiknik doon sa bukid at kalapit palaisdaan. Habang nagpipiknik ay nagkakantahan kami. Salamat sa Diyos sa simpleng pagdaraos ng piknik ng aming pamilya. Okay, so ito yung mga katanungan sa maikling kwento. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong nabasa? A. Ang bukid. B. Ang palaisdaan. C. Ang bantay ng bukid. D. Mag-anak ni Ron at Melinda de la Cruz. Okay, tama. Ang sagot ay letter D. Number 2. Ano ang ibig sabihin ng salitang pilapil? A. Mainit na hangin. B. Malakas na hangin. C. Makinis na daan sa bukid. D. Makitid na daan sa bukid. Okay, tama. Ang sagot ay letter D. Number 3. Paano mo ilalarawan ang naging piknik ng mag-anak sa bukid? A. Mahina. B. Matamlay. C. Malungkot. D. Masaya at kapana-panabik. Tama. Ang sagot ay letter D. Okay, para sa bilang 4 at 5, isulat sa patlang ang inyong sagot. Number 4. Anong bahagi ng kwento ang nagustuhan mo? And number 5. Ano ang mabuting pag-uugali ang taglay ng mga mag-anak ni Ron at Melinda na ipinakita sa kwento? Okay, ito yung maaaring kasagutan. So, ulitin ko, hindi ibig sabihin na ganyan din ang magiging
kasagutan na makikita namin sa inyong mga sagutang papel. Okay, number 4, masarap ang mag-picnic sa bukid dahil sa sariwa ang pagkain na galing doon sa kanilang gulayan at masaya ang buong pamilya. And number 5, masisipag at masayahin. Tayain number 2. Gumawa ng survey ang leader ng choir upang malaman ang bilang ng mga mag-aaral na sasali dito. Puna ng tamang datos, sampat lang, batay sa graph na palarawan or pictograph. Okay, ang graph sa ibaba ay kumakatawan sa resulta ng survey. Survey ng mga mag-aaral na sasali sa choir. Baitang 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ito yung mga batang marunong kumanta. So, ang pananda na makikita bawat bilang ay isang nota na equivalent ng 10. So, ito yung mga katanungan. Ang pamagat ng graph na palarawan ay, ang sagot ay, mga batang marunong kumanta. Ang mga batang marunong kumanta sa baitang 1 ay 50. Nasa ikadalawang baitang ang may pinakamaraming mga batang marunong kumanta. Ang may pinakakaunting batang marunong kumanta ay nasa baitang 1. May kabuuang bilang na 470 ang mga batang marunong kumanta sa paaralan. Okay, dahil 47 ang nakikita nating pananda, ita-times natin sa 10 na equivalent ng bawat nota, ito ay 470. Okay, tayain 3. Suriin ang graph sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Bilugan ang letra ng tamang sagot. So, ito yung bar graph. Ito ay ang normal na timbang ng mga bata. So, pinapakita dito, Hulyo, 25 kg, Agosto, 35 kg, Setyembre, 35 kg, Oktubre, 38 kg, and Nobyembre, 35 kg. Okay, ilang bata ang normal ang timbang noong Hulyo? Tama, ang sagot ay A, 25 kg. Anong mga buwan pantay ang bilang ng mga batang normal ang timbang? Okay, tama. Ang sagot ay D, Agosto, Setyembre, at Nobyembre. Number 3. Mula sa Hulyo, ilang bata ang nadagdag sa mga normal ang timbang noong Agosto? Okay, ang sagot ay B, 10. Ang 4. Sa anong buwan pinakamababa ang bilang ng mga batang normal ang timbang? Okay, ang sagot ay A, Hulyo. And pang-5, sa anong buwan pinakamataas ang bilang ng mga batang normal ang timbang? Ang tamang sagot ay D, Oktubre. Salikhain natin. Sumulat ng maikling talata kung paano ka makatulong sa pagbabudget ng iyong pamilya. Halimbawa, ikaw ay isang mag-aaral. So, sa tingin mo, paano ka makakatulong sa pagbabudget ng inyong pamilya? Sumulat kayo ng 3 talata o higit pa upang maipakita ninyo kung paano kayo nakakatulong. Okay? So, thank you. Ako si Teacher Lai. Hanggang sa muli. Paalam!